Magandang umaga po. O doon sa likod, good morning po sa inyong lahat. O, parang mahina doon sa likod, ano ha? Yun, yung mga ganoon. Salamat sa Panginoon kasi kailangan po nating maging masigla sa Panginoon sapagkat sumasamba tayo sa ating Diyos. Sama-sama tayo. Tingnan niyo itong gagawin po natin ngayon sapagkat ang pagsamba natin ay napakadakila. Ang Diyos na buhay ang sinasamba natin, kailangan mag-focus talaga tayo sa Kanya. Okay, tingnan yung title nito. Basahin muna po natin yung Galatians chapter 2, 19 to 20. Sabay-sabay nga po tayo. Malakas, sabay-sabay. Ready? Yan. Ako'y namatay na sa kautusan, di ba? Sa pamamagitan na rin ng kautusan upang mabuhay para sa Diyos. Lakasan natin ito. Namatay na akong kasama ni Kristo sa krus. At kung ako may buhay, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nasa daigdig, namumuhay ako saan? Sa pananalig sa anak ng Diyos at umiibig sa akin, nag-alay ng kanyang buhay para sa akin. Hindi sa pamamagitan ng kautusan, hindi ko mapawawalang kabuluhan ang kaloob ng Diyos. Kung ang tao'y pinawawalang sala sa pamamagitan ng kautusan, walang kabuluhan ang pagkamatay ni Kristo. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Okay, gusto ko medyo masigla ng konti. Itong gabi na ito, ang sasabihin lang ninyo, kailan kaya? Sabi nga natin yan? Mas malakas doon. Kailan kaya? Sige. Yan. Yan. Ano? Hindi, suglungan natin yon. Lakasan natin, ha? Kailan kaya ikaw mamamatay? Hindi, ang pinag-uusapan natin dito, yung kamatayan sa krus, eh. Kasi makikita po natin, okay, kailan kaya ikaw lakasan natin sabay-sabay. Doon lang, hindi tayo magkasabay-sabay. Okay, may premyo sa Pasko. Yung sabay-sabay. Ready? Kailan? Ayan. Ito naman, malapit na. Okay? Sabi nyo, malapit na. Oy, okay, sa likod, sabihin natin, tagal naman. Kaya kayo dyan. Tagal naman, ano? Okay, practice nga ninyo. Practice. Oh, napakahina, parang di makumain naman ito. Okay, lakasan nyo. Ready? Tagal naman. Oh, kayo ano ito? Yun! Ito. Oh. Kailan? Oh, mali. Parang mali yung sinasabi nyo. Kailan kaya ikaw mamamatay? O, ready? Oh. Oh. Oh, ano yung sinabi nyo? Kalamay? Practicein natin. Ready? Ah. Kailan kaya ikaw mamamatay? Oh. O yun. Okay, practicein natin yan. Practicein natin yan. Kasi sabi rito, ako'y namatay na sa kautusan. Sa pamamagitan na rin ng kautusan. Upang mabuhay para sa Diyos, namatay na akong kasama ni Kristo sa krus. O, ready? Namatay na akong kasama ni Kristo sa krus. Oh. Kailan kaya ikaw mamamatay? Oh. Oh. Brother Eli, kung ano yung sinasabi mo. Sabi dyan, number 1, tingnan nyo mabuti. Namatay na kasama ni Kristo. Tingnan natin ito. Mga katangian ng Kristiyanong disipulo. Una, namatay na kasama ni Kristo. Namatay na akong kasama ni Kristo. Basahin natin. Ako'y namatay na sa kautusan.
sa pamamagitan na rin ng kautusan upang mabuhay para sa Diyos. Namatay na akong kasama ni Kristo. Sino nagsasabi po niyan? Sino? Pablo. Si Pablo, isang Hudyo. Tandaan po natin, sa Old Testament, ang pagsamba nila ay sa kautusan. Ang pananampalataya nila, hindi dyan ang 10 utos. Pag binasa mo ang Leviticus, talagang maghahandog ka ng hayop, maliligtas lamang sila sa pamamagitan ng pagsunod ng utos. Nung mamatay ang Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, sabi ni Pablo, ako'y namatay na sa kautusan eh. Bakit? Si Kristo'y sapat na sapagkat si Kristo ang Diyos na nagkatawang tao at eto na ang utos. Mula doon sa 10 utos, nilagom niya sa 2 lang. Ano po yan? Loving God, loving people. Mahalin mo ang Diyos na higit sa lahat. Ano pa? Pangalawa, mahalin mo yung kapwa. Sabi po rito, namatay na ako dyan sa pamamagitan na rin ng kautusan upang mabuhay para sa Diyos. Ito ang gustong-gusto ko kay Pablo. Namatay na akong kasama ni Kristo sa krus. Namatay na akong kasama ni Kristo sa krus. Meron ka bang nakitang patay na kumikilos? Meron bang patay na nasusunod sa kanyang sarili? Ano ang nangyayari sa isang patay? Nabubulok siya. Bago, hindi ba, binubuhat siya? Sa totoo, yung patay, pagsasampalin mo man, wala naman ikaw na, hindi gaganti yan Di ba? Kaya nga, kung kagalit mo yung isang patay, pagkakataon mo na Di ba? Sabihin, walang ganti yan. Hindi, kahit na ano ang gawin mo. Kahit na anong gawin mo, hindi gaganti yan. Si Pablo, sinabi po yan, namatay na ako Patay na ako. Ibig sabihin, ang pinakamahalaga na sa akin si Kristo. Ano ang dating mahalaga kay Pablo? Sarili niya. Sarili niya. Pero nung mamatay siya, sabi niya, mula nung makakilala, ma-encounter niya si Jesus sa Damascus, ang sabi niya, eto na ako. Hindi na ako yung dating Pablo. Hindi na. Wala na sa akin yon. Ako ay namatay na. Kaya sabi niya, sa 19, ako'y namatay na sa kautusan. Sa pamamagitan na rin ng kautusan. Upang mabuhay para sa Diyos, namatay na akong kasama ni Kristo. Alam po ba ninyo? Kailangan ng iglesia po. Sa pagpili ko po ng primary 12, kailangan gusto ko mapili yung mga patay na sa kanyang sarili. Pagpili ni Sister Ella, yung mga patay na rin sa kanilang sarili. Pagpili natin ng 144, patay na sa kanilang sarili. Pili, ready? Kailan kaya ikaw mamamatay? Hindi pa rin yung matutuhan talaga. Tagal naman. 10 taon ng Kristiyano, napakatagal naman. Makita natin, bakit kailangan natin itong process na ito? Unti-unti talaga, mamamatay ka sa sarili mo Pag wala tayong process, wala tayong pre-encounter, wala tayong encounter, wala tayong post-encounter. Mamaya, suportahan natin mga young people natin. Bakit natin itinuturo sa young people natin? Mamatay sila sa sarili natin. Susunod na leader natin yan. Alangan naman tayo magtagal dito ng matagal na panahon. Sino gustong magtagal dito ng mga hanggang 150? Sige. Wala na mag-aalaga sa iyo niyan, mga kapatid. At ito ang design talaga ng Diyos sa atin. Sino ang gustong mapunta sa langit? Taas ang kamay. Sige, taas. Mapupunta ka ba sa langit nang hindi ka dadaan sa kamatayan? Di ba? Mamamatay tayo, physical, pero yung spiritual natin, mabubuhay na kasama ng ating Panginoon. Pero ang pinag-uusapan natin dito, mamatay tayo sa krus dahil sa Panginoon. Eto, anong ibig sabihin niyan, Pastor? Gusto ko po hanggang likod, magbasa tayo ng malakas. Ready? Basahin natin. Ano ngayon sasabihin natin? Upang sumagana sa atin, alam natin na ang dati nating
Aha. Dati nating pagkatao ay ipinakong kasama niya upang mamatay ang makasalanang katawan at nang hindi na tayo maalipin ang kasalanan. Sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan. Nakita po ba ninyo yung binabanggit dito? Puro kamatayan. Alam niyo kung bakit? Kamatayan po yan, kailangan nakafocus tayo sa Panginoon. Talagang itong sarili kong ito hindi na mahalaga. Alam niyo, dalas nating intindihin yung sarili natin. Naubusan ka lamang ng pagkain sa bahay, gagalit, buhay na buhay ka. Di ba? May mga pangyayari po na ganoon. Talagang sa iglesia, pag tayong lahat ay patay, dahil kay Kristo, saya ng iglesyang puro patay ang mga mananampalataya. Nakita po natin yon? Wala nang tampuhan. Patay na. Meron ba naman patay na nagtampo? Patay na yan Di ba, Dick? Yung bang mga namatay nating lolo't lola, nagtatampo pa sa atin ngayon? Pambira. Pag nagtampo yan, hindi ni lolo mo yan. Patay na nga. Patay na. Pag ang iglesia, patay ng lahat, walang magagalit sa atin. Walang mag-iisip ng masama. Patay. Meron bang patay na nag-isip ng masama? Hindi. Patay ka na. Sabihin mo sa katabi mo, patay ka. Okay, kailan tayo mamatay? Ready? Kailan kaya? Pinakamahina kayo. Tagal naman, pero napakatagal naman yan. Hindi ba? Makikita po natin, tira nyo ito, hindi na tayo dapat mamuhay sa pagkakasala. Alam natin ang dati nating pagkatao, ipinako na, inilibing na. Bakit bumabangon ka pa? Di ba? Kailangan nakapokus tayo. Tira nyo. Minsan, may nagtanong sa, ito na. May nagtanong na isa. Pag tinanong natin ito, pag may nagtanong sa inyo, kumusta na si Randy Boy? Patay na yun, Pastor. Yun, ganon, patay na yun. Halimbawa, ito. Ito, pakinggan nyo Kumusta na si Randy Boy? Patay na, ganon, diba? Kumusta na si Randy Boy? Patay na yun. Bagong Randy na ang buhay ngayon. Di ba? Yung dating Randy Boy, dalawa yun Pero yung bagong Randy Boy, stick to one lang yun. Kay Andrea lang yun. O, di ba? O, halimbawa, kinumusta sa inyo kumusta na si Ellie Boy? Patay na yun. Patay na. Kumusta yung bagong Ellie? Buhay yan. Sino yung Eling na babalita? Yung bang Eling nahuli sa kotse? Hindi na yon, patay na yon. Ganun ang salitaan natin dapat, patay na. Wala. O kumusta ba si Fred Lagerder? Lalong patay na yon. Buhay na yon. Hindi ba? Kaya o kumusta si Aris? Yung bang malakas tumongke? Yung mga gano'n? Patay na yon. Kumusta si Mark? Patay na yon. Kaya nga pagka kinumusta ka, kumusta si Ben Kuroming? Ay, yung ba, buhay na buhay pa yun. Yung ba, iyan ang usapan natin dapat Patay na. Ibig sabihin, ang patay hindi marunong magtampo. Ang patay hindi marunong magtanim ng galit. Ang patay, mga kapatid, puro kabanalan sapagkat patay tayo dahil kay Kristo. Palakpakan nga natin ang Panginoon doon. Yan po. Kaya, mga kapatid, ang sabi diyan, huwag na bang mangyari sa akin. Ito, basahin natin lahat. Huwag na bang mangyari sa akin. Ang gayon, ang krus lamang ng ating Panginoong Jesucristo ang siya kong ipinagmamapuri. Sapagkat sa pamamagitan ng kanyang krus, patay na para sa... At ako'y patay na. Saan? Patay na ako dyan. Ayoko na niyang hilig na yan. Bakit? Ako'y namatay na kay Kristo. At ito ang maganda. Tingnan nyo. Ang mahalaga, hindi mahalaga. Lakasan ninyo. Hindi mahalaga kung tuliman o hindi ang isang tao. Kasi po ang mga Hudyo, tuli yan Di ba? Palatandaan na lahi yan ni Abraham, tinutuli silang Hudyo. Ibig sabihin, sabi ni Pablo, hindi mahalaga. Ano ang mahalaga?
Tuli o yung bagong buhay? O kaya yung ibang nagtapat sa akin, huwag na kayo maglala. Ha? O Kuya Oscar, huwag ka na mag-alala, hindi mahalaga yon. Hindi mahalaga yon. Ang mahalaga, pagbabago ng buhay. Di ba? Eh, ba't nga naman siya mahihiya? Ba't nga naman mahihiya si Kuya Oscar kung di man siya tuli? Alimbawa. No. Eh, kung yung pastor niya, hindi rin eh. Oh, sabi, walang kuha niyan eh. Di ba? Bakit? Aba, kami ni Kuya Oscar, binago ng buhay. Sino mahalaga? Bagong buhay o tuli? Oh, palakpakan natin ang Panginoon doon. Ha? Ibig sabihin, yun ang mahalaga eh. Wala nang mahalaga. Kaya mga kapatid, ang pinakamahalaga, patay tayo sa ating Panginoon. Diba? Pangalawa, nabubuhay nakasama si Kristo. Nabubuhay nakasama si Kristo. Ang sabi po rito, eto matindi. At kung ako may buhay, hindi na ako nabubuhay, kundi sino nabubuhay sa Kanya? Namatay na eh. Namatay na. Ibig sabihin, nakafocus tayo, yung identity natin, iba na ngayon. Yung pagkatao natin, ibang-iba na. At kung ako may buhay, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Isipin nyo yan. Dahil namatay ka na, lumalakad. Napakarami na po, mga kapatid ko, ikaw ay hindi pa nag-i-encounter. Talagang challenge kita na mag-encounter ka. Alam niyo kung bakit? Marami po rito yung dating buhay na buhay sa sarili niya. Ngayon, ipapatotoo po sa atin, sila'y nabubuhay na kasama ang ating Panginoong Jesucristo. Okay, tinan nyo. Yung bang ibig sabihin nito, ngunit kung tayo'y naniniwalang mabubuhay, tayong kaya kasama ni Kristo, basahin natin lahat. Ngunit tayo'y naniniwalang mabubuhay tayong kasama ni Kristo kung namatay tayong kasama niya. Kung hindi ka namatay kay Kristo, kung ikaw ay buhay pa hanggang ngayon, ibig sabihin, hindi ka nabubuhay na kasama ang ating Panginoon. Tama, nakita natin. Diba, lumalakad ka. Ano ang tingin sa iyo ng tao? Ang tingin sa iyo, eto na yung kamukha ni Kristo. Di ba? Pagka lumalakad ka, eto, Kristiyano to. Di ba? Pag uwi mo sa inyong bahay, ibig sabihin, teka, lumalakad yung kamukha ni Kristo. Banal yan. Di ba? Maganda yan. Mga kaibigan mo, nakaranas na ba kayo? Minsan nagkukwentuhan silang ganon? Nagkukwentuhan, ang pinagkukwentuhan nila, iba? Lalapit kang bigla. Tatahimik lahat. Huwag kayo maingay. Dumadating yung kamukha ni Kristo. Dumadating si San Pedro. Dumadating. Ganyan sila. Bakit po? Kasi banal. Banal. Alam niyo ang nakagugulat, mas mabigat. Huwag kayo maingay, dumadating si Judas. Mabigat yun eh. Pero yung mapagkamalang ka, dumadating si Kristo. Dumadating kamukha ni Kristo, binanal ni Kristo, nabubuhay kay Kristo. Napakahalaga po niyan. Napakahalaga. Mga kapatid, ito ang tanong. Kung ikaw ay nabubuhay kay Kristo, ang lahat ng misyon ni Kristo, misyon mo. Ano ang misyon ni Kristo? Ha? Ano ang misyon niya? Go and make disciples. Maging model ka, magpakita ka ng halimbawa. Ang sabi diyan, kaya dapat ninyong, basahin natin, kaya dapat ninyong ibilang ang inyong sarili. Napatay na sa kasalanan. Datapat buhay naman para sa Diyos sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Huwag ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan. Ibilang kasangkapan ng kasamaan. Sa halip, ano sabi? Pasakop kayo sa Diyos. At muling pinuhay at hinandog niya sa Kanya ang buo ninyong pagkatao bilang kasangkapan ng katuwiran. Ano pa? Sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan. Yamang kayo wala na sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng kagandaang loob ng nabubuhay na kasama ni Kristo. Ano ang makikita mo sa mga taong nabubuhay kay Kristo? Kaya dapat ninyong ibilang ang inyong sariling patay na sa kasalanan, dapat buhay naman para sa Diyos.
Si Pablo, eto, tinan nyo, si Philippians chapter 1, 20, 21. Sabay-sabay tayong bumasa. Ang aking pinakananais at inaasahan. Anong sabi? Nabubuhay na kasama ni Kristo. Ito ang katwiran ni Pablo. Ang aking pinakananais at inaasahan, huwag akong magkulang sa aking tungkulin. Sipin niyo yan? Bakit? Patay na sa kay Kristo, lumalakad siya ngayon ng buhay kay Kristo. Buhay na buhay. Ang isang buhay kay Kristo, namatay na yung dati mo, at ang sabi niya ito, ang aking pinakananais at inaasahan, huwag akong magkulang sa aking tungkulin, kundi magkaroon ako ng lakas ng loob sa lahat ng panahon upang, ano sabi? Sa mabuhay o sa mamatay, mabigyan ko ng karangalan si Kristo. Napakatinding pananampalataya. Sa mabuhay o sa mamatay, mabigyan ko ng karangalan si Kristo. Pag po kayo ay nagkakamali, nagkakasala, hindi maiwasan yan. Ano po nararamdaman natin? Malungkot ka. Pag ikaw ay nagkakamali, hindi mo nabibigyan ng karangalan si Jesus. Kaya kailangan, paglabas mo ng bahay, ang iyong goal ay ito. Ang goal mo, yung bang mabigyan mo ng karangalan si Kristo. Kaya yung sapatos ko, ito sinuot ko ngayon. Ayan. Sinuot ko ito ngayon. Ah, nakita ba niyo yung sapatos ko? Ito, hindi ko na sinasayan to, pero kumikislap ito. Pag tinamaan ka sa noo nito, mabubutas ang noo mo. Kumikislap talaga. Alam mo bakit? Dapat paglakad natin, yung buhay natin, ganyan kaliwanag eh. Maliwanag na maliwanag yung buhay ng isang tao. Bakit? Mabibigyan mo ng karangalan. Kaya nga, nung naglalakad ako sa kalsadang ganyan, sabi nila, kanina, nang nandito ako, sabi, parang kamukha ka ni Sir Chip ngayon. Kasi yung Amerikana, ano? Di ba ganito mag-call si Sir Chip? Di ba yung magana? Di ba yung ganyan? Sabi ko, paminsan-minsan lang yan, magmimensahe kasi ko. Ano? Ibig sabihin, kumikislap pati Amerikana. Inarkila ko lang po ito eh. Ibig sabihin, makikita po natin, kailangan makislap ang buhay mo. Alam niyo, minsan, nung ako'y una sa Amerika, nung una ako sa Amerika, wala akong magawa. Akala ko walang tao. Ano? Nagdidiligla ako ng halaman nila Ellen eh. Sabi ko maghapon, sabi ko, ito ba ang buhay Amerika? Si Tatay Onyong, kasamahan po namin dati yan, Tatay Onyong. Niyaya ako mag-fishing. Mangisda. Siyempre, wala ka naman ginagawa. Si Ella, nandiyan sa, saan ka? Sa El Toro ba? Noon. Sumama ako kay Tatay Onyong. Napapansin ko, nang pipishing kami ganon. Pinahiram ako ng fishing rod, ano? Sabi ko, ang pain namin noon, ang pain namin, ano ba yung pain na yun? Hindi naman bulate. Okay, may iba, may isda, ano? Okay. Hindi kami manghuli, nanguhuli kami pa isa-isa. Ito maganda. Inalis namin yung pain. Inalis niya, sabi niya, alisin na natin yung pain natin. Nagkabit siya nung, yung hook na makislap, na ganito. Yan, lumiliwanag. Pambira, nung may pain, isa-isa ang huli. Nung ibagsak sa tubig, yung mga hook na yon, yung sima, ano? Sa tubig na makikislap, bang huli namin, 3, 4, yung palang maliwanag na hook na gano'n. Alam natin yan, ano, sima? Pag pala nasa ilalim ng tubig yon, lumiliwanag pala yon. Lumiliwanag. Pinaglalaroan ng isda, dahil maliwanag. Kakagatin. Pag ginagawa namin gano'n, huli sila. Sabi ko, paano kaya nangyari yon? Sabi ko, taon yung, ba't ganyan? Kasi, hindi yung ang nagpapagulo sa kanila doon, pinaglalaroan nila, yung liwanag. Kaya pag maliwanag ang buhay mo, pagkakaguluhan ka. Pag wala nagkakagulo sa iyo, nakagugulo ka. Yan lang yan eh. Napansin natin yon? Walang nagkakagulo eh, dahil nakagugulo ka. Kaya pag maraming nagkakagulo, nagliliwanag ang buhay mo. Alam niyo, sa Agunoy, marami pong mangingisda dyan. Tataka ako sa gitna ng dagat. Mga taga-Bataan, di ba? Papuntang Bataan. Nasa Bulacan kami, yung Manila Bay. Marami mangingisda dyan. Tataka ako, yung kanilang bunuhan, alam po ba yung mga mangingisda? Nakaka-relate po ba kayo sa akin? Yung sangkulungan na gano'n.
may isda, merong ilaw doon. Yung ilaw na yon, iyon ang pinagkakaguluhan ng mga isda. Papasok po sila sa kulungan dahil maliwanag eh. Ngayon, hindi nila alam, pagpasok nila roon, hindi na sila makalalabas. Huli na. Pero saan sila naakit doon? Sa liwanag yung ilaw na yon. Ang tanong nga dyan, mga kapatid, Pastor, bakit hanggang ngayon po, wala ako naakit? Ikaw na ang sumagot sa tanong mo. Baka wala eh. Baka madilim, mga kapatid. Baka madilim. Ngayon, mga kapatid, tayo pong lahat ay madilim mula sa akin. Alam niyo, nung una kong ma-encounter ang Panginoon, nagliwanag ang buhay ko. Nung mag-encounter pa ako sa Philippines, talagang lalong mas naging maliwanag. Marami po rito, tignan niyo, SOL2 student, SOL1 student, post-encounter, mag-i-encounter na naman tayo. Bakit po paglabas nila ron, nagliliwanag ang buhay nila? Hindi po perfect. Alam niyo kung bakit? Nauunawaan natin na si Kristo ay tagumpay na at dapat mabuhay sa ating mga buhay. Palakpakan nga natin ang ating Diyos na. Kaya ang tanungin natin yung iba. Ikaw ba'y may naaakit na ba sa iyo? Nakagugulo ka ba o naguguluhan sa iyo? Yan lang yan eh. Okay. Kailan kaya ikaw? Isa pa. Kailan? Pambihira, tagal naman. Basta yung sa likod, tagal sumagot. Ano? Ibig sabihin, kailangan po natin yan. Kaya ito, nabubuhay, nakasama ni Kristo. Number 3, namumuhay sa pananalig kay Kristo. Ang sabi, at habang ako'y nasa daigdig, namumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umibig sa akin at nag-alay ng kanyang buhay para sa akin. Ang katangian talaga ng Kristiyanong disipulo, patay na siya kay Kristo. Nabubuhay na kasama ni Kristo. Namumuhay sa pananalig kay Kristo. Pag nabuhay ka sa pananalig, yung wala, doon ka mananalig. Ang ibig sabihin nun, wala kang pera, pero mukha kang may pera. Yun naman madalas mong sabihin eh. Wala kang pera, wag mong sasabihin yon, sapagkat ang lagi mong sasabihin, wala akong pera, pero padating na. Ayan, yun ang ibig sabihin. Pananalig yan eh. Coming na, coming. Ibig sabihin, yan pong ibig sabihin ng pananalig. Pag-aralan natin ito. Sinabi ni Yahweh kay Abraham, sabayan ninyo ko. Sinabi ni Yahweh kay Abraham, lisanin mo ang iyong bayan, tahanan ng iyong ama at mga... Pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko yung mga anak at apo at gagawin kong isang malaking bansa. Pagpapalain kita at mababantog ang iyong pangalan at magiging pagpapala sa marami. Sumunod na si Abraham sa utos ni Yahweh. 75. Alam mo, pag tungkol sa pananampalataya, talagang magiging model natin si Abraham. Sabi ni Yahweh, Abraham, sabi niya, lisanin mo bayan mo, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak. Pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Ano kung ikaw ang inuutusan ng ganyan? Saan ako pupunta? Maayos ang buhay ko rito, iaalis mo ko rito? Posibleng ganyan. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo, gagawin kong isang malaking bansa, yan ang Israel. Ano po? Pagpapalain kita at mababantog ang iyong pangalan at magiging pagpapala ka sa marami. Sumunod nga si Abraham sa utos ni Yahweh, nilisan niya ang Haran nung siya 75 taon na. Sipin mo yan, 75 taon na. Frank, ilang taon ka na yan? 75 ka na ba? Wala pa naman, ano? Bata pa. Okay, ibig sabihin, 75 taon. Inutusan ng Diyos. Pero walang katutol-tutol. Talagang sumunod. Tingnan niyo. Alam po ba ninyo nung maging anak niya si Isaac, kung ilang taon siya? Ilan? 75 siya nung utusan. Nung maging anak niya, ilan? 100. Si Sarah ay hindi na dinaratnan. Tuyot na ang kanyang bahay bata. Pero, pinasariwa ng Panginoon sa kapangyarihan ng Diyos. Pakinggan niyo mabuti ito. Tingnan niyo. Namuhay sa pananalig. Sumunod siya. Kung wala kang pananalig, hindi mo gagawin yan. Si Pablo, napakatindi ng pananampalataya niya.
habang ako'y nasa daigdig na ito, namumuhay ako sa pananalig. Dapat meron po tayong ganyan eh. Pastor, hindi na po ako mag-i-encounter. Kasi po mahirap eh. Pastor, mahirap po ang requirements. Merong sasabi, kasi po naririnig nila yan. Huwag ka na kasi hahanapan ka ng devotion, ha? Mga kapatid, hindi po totoo yun. Tuturuan. Ang gagawin sa inyo, kailangan pananalig. Anong sabi niya? Ano man ang mangyari, susunod ako sa mabuhay o sa mamatay. Susunod ako sa Panginoon. Ito pa, tinan nyo, nakakahanga ito. Basahin natin sabay-sabay. Genesis 22, 1-13. Sabay-sabay tayo. Pagkalipas ng ilang panahon, inubok ng Diyos si Abraham. Tinawag ng Diyos. Tumugon naman siya. Sinabi sa kanya, sama mo ang pinakamamahal mong anak na si Isaac. Magpunta kayo sa lupain ng Moriah. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo. At iandog mo siya sa akin. Pagsinin mo yan. Iandog mo siya sa akin. Ready? Kinabukasan. May dala silang kahoy. Matapos ang 3 araw na paglalakbay, natanaw nila ang dakong kanilang patutunguhan. Kaya't sinabi ni Abraham sa kanyang mga alipin, bantayan na ninyo ito at kami na lamang ni Isaac ang magtutuloy. Sasamba lamang kami sa dako roon. Babalikan namin kayo. Gusto ko bilugan yan. Babalikan namin kayo. Ipinapasa ni Abraham kay Isaac ang kahoy at panggatong. Dala naman niya ang apoy at patalim at magkasama silang lumakad. Tinawag ni Isaac ang pansin ng ama. Ama, ano yun anak? Tugo ang patanong ni Abraham. Meron na tayong apoy at panggatong. Ngunit nasaan ang korderong ihahandog? Tanong ni Isaac. Sumagot si Abraham. Anak, bilugan ninyo yan. Anak, ang Diyos ang magbibigay nyo sa atin. Ninyo yung pananalig na yan. Kaya nagpatuloy sila sa paglalakad. Pagsapit nila sa dakong itinuro ng Diyos, gumawa ng dambana si Abraham. Inayos niya sa ibabaw. Nito ang panggatong. Inihiga si Isaac matapos gapusin ng sasaksakin niya. Bata, tinawag siya ng anghel ni Yahweh. At mula sa langit sinabi, Abraham, Abraham, huwag mong patayin ang bata. Huwag mo siyang saktan na ipakita mo ng handa kang sumunod sa Diyos sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak. Paglingunuya kay ang sungay nakasabit sa tesangan ng kahoy, ito ang kinuha ni Abraham. Inihandog kapalit ng kanyang namumuhay sa pananalig. Nakakahanga ito. Makita natin, magagawa mo ba ito nang hindi ka patay kay Kristo? Magagawa mo ba yan nang hindi ka nabubuhay nakasama si Kristo? Magagawa mo ba yan nang hindi ka namumuhay sa pananalig? Pansinin nyo. 75 years old nang tinawag siya ng Diyos. Umalis, nagkaanak. Bago magkaanak, 100 taon. 25 taon. Mahal na mahal mo yon. Bugtong na anak mo yan. Ikaw ba, Julie, maibibigay mo yon, anak mo? Nakasa mo, hindi po. Hindi po. Si Ben, maibibigay mo? O, pwede. Tama. Ganyan katindi. Ganyan. Joke lang. Joke lang. Pagbigyan mo na Brother Ben kasi Mother's Day sa Sunday. Di ba? Pero ito, tinan nyo, walang makikita natin. Nagbibiruan lang po tayo. Biro lang po yung kay Julie ngayon. Mga kapatid, alam nyo, si Abraham, 25 taon nang hinintay bago magkaanak. Sabi kay Abraham, pumunta ka sa bundok ng Moriah, ihandog mo sa akin. Anong ginawa? Gumising ng maaga. Bakit? Sabi ng Panginoon, ako raw ang panggagalingan ng malaking bansa eh. Tapos bakit iyahandog ko to? Hindi siya sa isip niya yan. Posibleng nagtatanong siya. Pero alam po niyo, dahil namatay na siya, dahil sa Diyos, binigay ang buhay, namumuhay sa pananalig kay Kristo. Okay, gumising pa ng maaga. Bakit po? Gumising ng maaga para ihandog si Isaac. Mga kapatid, isipin niyo, minsan tinatalo lang tayo ng pananalig Magpa-process ako, kayang-kaya ko to. Gigising ako ng maaga. Alam po ba niyo ang SOL2 student? Mga kapatid, gumigising ng maaga para lang mag-aral. Bakit? Kayang-kaya. Hindi natatakot magkaroon ng Evangelism of 5.
hindi natatakot magkaroon ng cell group. Bakit? Nananampalataya sa tulong ng Diyos, kakayanin po natin lahat ito. Ang SOL1, makikita ninyo ngayon, masisiglang lahat. Parang palagay ko, mayroon na silang consolidation of faith. Lord, sana huwag akong magkamali, Panginoon. Kasi damang-dama mo sa kanila. At sa mga mag-i-encounter, daman-dama kong walang uurong, walang mag-give up. Bakit? Kayanin natin ito. Walang makakapigil sa atin sapagkat nananalig tayo sa Panginoon. Sipin mo yan. Nung gagawin na, sabi ni Isaac, Ama, may kahoy na, may panggatong na, may apoy na. Nasaan yung yahandog? Kawa-awang bata. Pero hindi nagsinungaling si Abraham. Anak, ang Diyos ang magbibigay. Pero alam ni Abraham, yung anak niya ang kakatayin niya. Akita natin, anak, huwag ka mag-alala. Ang Diyos ang magbibigay. Kaya ba tayong bigyan ng Diyos ng malaking simbahan? Amen. Naglalaman ng 1,000 kaluluwa? Yes. Parang dito lang, malakas. Kaya ba natin lahat? Yes. Wala bang magtatanong kung saan tayo kukuha ng pera? Wala, sapagkat nasa bulsa mo yan. Nasa bulsa mo yan. Tandaan po natin, wala nang magtatanong. Bakit? Sinabi na ng Diyos. Kay tagal namang ano? Ano sabi? Kailan kaya ikaw? Oh. Yung tagal ng sagot nyo. Ano ibig sabihin? Kaya ba natin lahat? Dahil sa Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Palakpakan natin ang Diyos. Okay. Eto. Magkano ang pandaw nating glo para makuha yung lupa? Magkano? 300,000. 300,000 para magkalupa na tayo. Makabili natin. Kaya ba natin ito? Yes! Para yung iba, aya. Gusto ko lahat sumagot. Kaya ba natin yung 300,000? Yes! Nasaan yung offering basket natin dito? Kaya ba natin? Kaya! Nakita natin, lumalakas ang loob namin ni Pastor Mario, ni Brother Joel, ang leadership ng iglesia, sapagkat una, katulong namin ang Diyos. Pangalawa, nariyan kayong lahat na sumusuporta sa gawain natin lahat. Palakpakan natin ang Panginoon. Di ba? Alam nyo, nag-uusap kami dyan sa Chick-fil-A. Nag-uusap kami. Pastor, ilatag lang ninyo yan. Susuporta na tayong lahat. Kung 300,000 ang kailangan, ngayon, kaya nating palabasin ng 300,000 sapagkat lahat ng anak ng Diyos may pera. Amen. Padating na. Amen. Di ba? Lahat. Yes. Bakit? Gusto ba niyo yung anak ninyo ikasal doon sa church natin? Maganda? Yes. Gusto ba ninyo pag kayo'y nag-asawa, yung mga byuda rito, ikasal ko kayo, maganda rito? Oh. Sabi ni Teng, yes, may pag-asa pa. Oh, di ba? Di ba? Kaya kailangan po magtulong-tulong tayo. Mga kapatid, mabuhay tayong lahat sa pananalig sa ating Panginoon. Tayong lahat ay tumayo. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa mensahe mo sa amin. Narito po kami. Patay na kami dahil kay Kristo. Namatay kami sa krus. Kung kami may nabubuhay, kasama na kami ni Kristong namatay. Kinalimutan na namin yung buhay na makasalanan. At kami nabubuhay ngayong kasama ni Kristo. Nabubuhay kami sa pananalig sapagkat ito ang nais mo sa amin. Mga kapatid, bawat isa, inaanyayahan ko. Ipagpe-pray ko po kayo. Kayong mahiya. Pastor, ako po, inaamin ko, medyo buhay pa po ako eh. Gusto ko na pong mamatay kay Kristo. Gusto ko pong makasama ang buhay ko. Gusto ko po yung mga buhay na may kasalanan, masamang buhay. Sinusuko ko na po ito. Kapatid, kaibigan, kahit na Kristiyano ka na, mayroon pa kuminsan na buhay. Gusto mo bang makasama ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, yung aminin mo. Patay na ako dahil kay Kristo. Papanalangin kita. Taas mo lamang iyong kamay.
Pastor, nais ko pong mamatay kay Kristo. Taas mo iyong kamay, pagpe-pray kita. Sige. Sige po, taas niyo yung kamay niyo. Pastor, sinusuko ko ang buong buhay ko kay Kristo. Meron po ba rito? Pastor, mula ngayon, lalakad ako, nakasama si Kristo. Mabubuhay ako sa pananalig kay Kristo. Taas mo lamang ang iyong kamay, nakikita ka ng Panginoon. Dakilang Diyos, maraming salamat. Salamat sa kabutihan mo. Sapagkat maraming tao handang ibigay ang buhay para sa iyo. Sapagkat ikaw ang unang nagbigay ng buhay mo para sa amin. Baguhin mo kaming lahat. Narito kaming lahat. Katulad ni Pablo, ako'y namatay na kasama ni Kristo sa krus. Pagpalain mo silang lahat. Pagpalain mo mga nakataas ng kamay na handang malibing ang kanilang sarili. Salamat po. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Palakpakan natin ang buhay na Diyos.